Hello guys! Gandang umaga po. Ito, magbabalat tayo ng pomelo dahil paborito ng mga bata. Ang hirap man balatan, pinaka mahirap na prutas, mahirap balatan. Ayaw ko magbalat, pero dahil paborito ng mga bata, wala tayong choice. Gawin na lang, 'di ba? Para sa ikakaligayan ng lahat. So ito, babalatan natin. Ewan ko paano kayo magbalat, pero ang pagbabalat ko, ganito lang. Tanggalan ko sa ano, ganyan. Tanggalin natin yung plastic. Pasensya na kayo guys ha. The same na naman ang damit ko. Kasi ako hindi ako pa, lagi-laging nagpapalit. Hindi ako araw-araw nagbibihis. Kasi hindi naman ako pinapawisan guys eh. Hindi naman kayo pinagpapawisan. Kaya minsan ang damit ko, sinusuot ko 3 beses minsan. At saka hindi naman maghapon na suot kasi susuot ko sa umaga. Tapos nagbibihis naman ako pagpapasok. Nagpapalit-palit naman tayo. So dito lang tayo sa bahay, hindi pinagpapawisan. Kaya hindi ko kailangan palitan araw-araw. Kahit na may washing machine tayo, at saka may dryer, madaling maglaba, madaling magpatuyo, pero not necessary naman palitan araw-araw. Maluluma ang damit guys pag ganon. Kaya hayaan mo na lang dyan na suotin mo ng ilang beses saka mo palitan. Ganon talaga. Mahirap magtiklop. Mahal ang electric bills. Alam mo naman sa sarili mo guys pag nadumihan mo yung damit mo, kaya magbihis ka. Kung nakita mong ano yung damit, syempre palitan. Kung hindi naman, hindi na natin na pagpapawisan yung mga damit, hayaan mo na. Iba naman pag summer, syempre pag summer, all day suot, pawis-pawis, kailangan mo talagang araw-araw magpalit. Pero pag ganitong winter, di na kailangan yan. Basta importante malinis pa, walang amoy. Okay na yan. Carry na yan. So ito tayo ngayon. Mag-isa na naman sa bahay. Mga bata nasa school. Nasa trabaho na rin ang tatay. So ito tayo ngayon at taong bahay. Naglinis din ako konti. Retouch. Konting ano, okay na yan. Tapos, nagluto ko, guys. Alam nyo niluto ko? Munggo. Pero wala kaming ampalaya. Tamad naman akong pumunta sa baba. Maulan ang panahon namin dito ngayon. So, hindi ako bumaba para bumili ng spinach. Wala kaming ano. Ang pwede mo lang naman ilagay dito sa pag nagmunggo ka. Either spinach, ampalaya na, yung bunga ng ampalaya ba? Pero wala kaming bunga na ampalaya, hindi kami nakabili. Tamad din ako punta sa baba para bumili ng spinach. So, alam niyo kung anong linagay ko? Beans. Ewan ko kung anong magiging, okay naman, masarap naman siya. Anong magiging reaction ng tatay namin, bakit beans ang nandun sa munggo. Yun ang meron eh. Yun ang nasa rip namin eh. Yun ang ilagay ko. Anong gusto niyo ilagay ko? Lettuce. Pwede ba yun? Pwede rin siguro, dahon pa rin yun, no? Pero parang malalamog siya. Tingin ko lang, pag lettuce masyadong, ano yun, manipis, masyadong ano ba? Ewan na bang tawag? Ewan ko, basta ang alam ko, baka malamog kasi pag lettuce ang ilagay ko. Kaya, ang nilagay ko, sitaw. Sitaw na yun yung, ano, yung string beans, hindi yung sitaw natin. Basta kung anong mayroon, at least may green siya. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng aking nilutong munggo. Munggo with sitaw. Ito yung aking munggo with sitaw. Okay naman siya, oh. Oh. Okay naman siya, di ba? Dali, on natin yung ilaw, guys. I-on natin yung ilaw para makita ang aking munggo with sitaw. Ayan, oh. Okay naman siya, di ba? Luto na. Munggo with sitaw na may baboy. Oink, oink. Okay naman siya, no? Wala namang ano. Okay lang yan. Carry na yan. Pwede nang pagtiyagahan. Sabi ko nga, ang gutom, kakain. At saka ito, nagmarinate ako ng manok.
Iba-barbecue ko para sa mga bata. Manok at may dalawa pang belly pork. Sobra ko sa pagsahog ng monggo. Ayan, dalawang slice ng belly pork. Nasaan na yung isa? Nawawala. So, may 2, 4, 6, 6 na chicken hita. At saka, dalawang belly pork. Isa, dalawa. So, bababad ko lang muna dyan. Tapos, babarbecue ko siya mamaya. Pero, syempre, barbecue means, ano lang, sa oven lang na barbecue. Tapos, ano natin, para may ulam yung mga bata. Ayan ang ating ulam for today. Tapos, dahil Wednesday ngayon, may swimming na naman yung mga bata. Swimming na naman sila. Every Tuesday sila nagsiswimming. So, susunduin ng tatay ngayon dahil hanggang 3 o'clock lang yung trabaho ng tatay namin. Siyang susundo from school. Tapos, uuwi sila. Pick up nila ako. Tapos, diretso kami ng swimming. Di ako susundo ngayon kasi tamad ako magsundo ngayon, guys. Maulan. So, uuwi naman sila dito para pick upin ako. Para makapanood ng swimming. Gusto ko lang manood ng swimming. Tapos, mamayang gabi trabaho na naman tayo. Alipin tayo ng salapi. Kaya kailangan natin magtrabaho. Ayun. Wala eh. Ganyan talaga. Mamayang gabi, trabaho. Bukas, ng umaga, tulog. Tapos, ngayong week, nagtrabaho ako ng isang gabi. Off ako kagabi. Kaya recharge ng konti. Para ready na naman sa bakbakan ngayong gabi. So, ayan guys. Ano na ako ngayon, nakapaglinis na, nakapagluto na, ano na lang lulutuin ko mamaya is yung kanin at saka yung barbecue nga. Tapos yung munggo, painit na lang pagdating nila. Ayan, okay na, malinis ng ating suha. Ngayon, tanggalan natin isa-isa. Kasi mga bata hindi naman marunong magtanggal ng balat. So, ako na magtatanggal ng balat. Basta isubo na lang nila pag kakainin nila. Easy life. Kasi kung hindi, kung sila pa magtatanggal ng balat niyan, ako, hindi ko mapapakain yan sila. Buti pa kung nabalatan na't lahat. Okay na. Ayan. Pinakamahirap balatan sa buong mundo. Joke lang. Ayan, sabi ko nga guys, dito sa England, kailangan maging practical tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng trabaho, mikos-mikos sa bahay, kailangan maging practical. Sa taas na ng bilihin ngayon, ang mahal na mga bilihin dito ngayon guys. Sobra, kala nyo sumasahog kami ng pound. Kung sa Pilipinas lang sana namin i-spend yung pound na yun, malaki. Kaso nga lang, sasahod kami ng pound. Pero ang gagastusin namin dito is pound lang din. So, wala din. Wala din natitira minsan sa sahod natin. Kaya kailangan hanapin mo kung alin at saan ka nakakamura. Ayan. Okay naman siya, oh. No? Not too bad. Wow, parang dry siya. Pero, tignan natin kung anong sasabihin ng mga bata pagdating. Ayan, gaganyanin ko na. Tinisan ko na bago ilagay sa plato. Para ready na sa kanila pagdating nila. Para may ngat-ngatin. Hindi naman kailangang durog-durog. Minsan nagagawa ko yung buo-buo siya. Pero ngayon nadurog siya dahil yon sa gitna. Ayan, ganyanin ko lang siya. Ayan. Ayan, ganyan oh. Oh, 'di ba malinis siya.
Ang hirap din magbalat nito. Takes time din, no? Pero kailangan natin, kaysa bilhin natin nakabalat na. Pag bumibili ka ng ganito sa supermarket, yung wala ng balat, mahal din kasi. Kaya mag-effort ka na lang na magbalat. Marunong naman tayo magbalat, no? Galing tayo ng kahirapan. Galing tayo ng Pilipinas. Maraming ganito. Kaya sanay na tayo magbalat. Hindi na natin kailangan bilhin sa supermarket na walang balat. Ayan. Kapit na. Tiwala lang. Kaya natin yan. Tuloy na lang kita. Ayan. 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 Malinis na. Ganyan na. Ganyan nang pag kakainin ng mga bata. Kainin na lang basta diretso sa bunga. Ay, nako mga bata. Ayan. Kayo guys, kumusta ang araw nyo dyan? Ano pong pinagkakaabalahan natin? Maraming salamat po sa mga nagtsatsagang manood. Kahit po ganito lang ang mga laman ng ating vlog. Hintayin nyo na lang guys na matuto tayo. Pag marunong na talaga, dadalhin ko kayo sa sa maganda-gandang lugar. Sa ngayon kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi pa naman tayo marunong magyaw-yaw-yaw ng kung ano-ano. Ay! Kaya pinag-iipunan ko pa guys. Dadalhin ko kayo kung saan pwede dalhin na magandang place. Kailangan ko muna matuto. Ayan malinis na siya. Ganyan. Diyan sila kakain pag ganyang kalinis na. Basta diretso. Kung hindi yan malinis, di nila kakainin. Tinatanggal ko rin yung mga nasa gitna-gitna kasi mapait siya, di ba? Ayan. Ayan. Clean na. Ayan. Okay na. So, diretso lang natin. Tiyaga lang. Kahit na lang guys ang ating laman ng vlog. Salamat at andyan kayo. Tiyaga-tiyaga. Ayan. Mas kasi yung kamay natin. Ayan. Dito sa England, ang panahon natin is wet. Maulan. Maulan, malamig, malamig. Kaya, kung maiwasang lumabas, huwag na lumabas. Kahit nga pagbili ng spinach sa labas, malapit lang naman, di ba? Nakita nyo yung shop namin, malapit lang. May mabibiling spinach dyan, pero tinamad lang talaga ang nanay nyo guys na lumabas. Kaya pagpasensyahan na ng mga kakain. Sitaw ang laman ng ating munggo. Kere na yan. Pwede nang pagtsagahan yan. Ano ba? Ulam din. Yan. Kung yung tatay namin yan, ako, bibili pa rin yan. Masipag punta ng shop. Ayan, ay hirap tanggalin ito sa gitna, May siya, yung balat sa gitna. Kaya kutsilyohin na lang kita. Hiwain kita. Ayan. Tatanggalin kita. Ayan, tanggal, Kasi ito yung mapait, di ba? Ayan. Cheating kasi may knife. Kasi kung hindi natin gamitan ng knife, papasok sa ating kukukuhan, masakit din kaya sumiksik sa ating kaya gagamitan na lang kita ng knife, makukuha din kita dain, bibigay ka rin. Ayan, bumigay na. Diba? Ayan guys. So, okay. Durog na. Pero okay lang yan. Baling durog basta malinis. Yan. Okay na. Okay na yan. Pwede na yan. Kakainin din yan. Ayan. So, see you guys. Linisin ko muna to. Tapos, see you again mamaya.
Hi guys, ito tapos na natin sa wakas ang ating suha. So ayan na. Tigirang finished product. Okay na. Tapos na. At may mga buo-buo at mayroon din mga maliliit na ano kasi hindi naman maiwasan maputol-putol minsan. Ang kalat natin ay yan sa paggawa lang ng pomelo. Ay, Diyos ko, day. At least tapos na. Pwede na ako mag-relax ngayon. Nakapagluto na, nakapaglinis na, nagawa na ang ating prutas. Ay, gayatin ko na lang mamaya yung mangga para may dagdag tayo prutas. So, okay na yan. Tapos na natin. Relax-relax muna bago magtiklop. May dalawang labahin akong ano. Nagsalang ako ng dalawang labahin. Nasa dryer na yung isa. Tapos yung isa nasa washing machine pa. So, gagawin lang natin yun mamaya pag tapos ng unang labahin. Unang drying. Salang naman ng isa. Bago siguro tayo makapag-catnap konti. Idlip-idlip konti bago sabak sa trabaho. So, ayan. Balik na natin ang ating kalat. Balik kusina. Ooh! Balik kusina ang ating kalat. Tapos ko lang sa ating magic basurahan. Ang ating basura. Ayan. Ayan na. Okay na. Ang aking isang labahin ay nandyan pa. At yung aking patuyuin ay nasa ating magic dryer. Ayan guys. So, see you guys. See you ulit sa susunod. Huwag nating haba-habaan ng mga ano para hindi kayo maboring manood. Kasi pag super haba sa mga baguhang tulad ko, wala pang gaanong nanonood. So, kailangan unti-unti lang muna. Maigsi lang muna. Tapos, ayun, pagtyaga-tyaga. Tyaga-tyaga guys. Salamat po. At bye-bye. See you soon again. Bye. Super salamat po. Bye-bye na. Super salamat sa mga suporta. Bye-bye po. Hi guys. Ano, nagpaalam na ako kanina. Pero hindi rin lang ako nakatiis. Sabi ko gawin ko na lang itong mangga. Kaya papakita ko pa rin kung paano magbalat ng mangga. Matuto kayo magbalat ng mangga sa akin. Ayan. Balatan na lang natin itong mangga guys. Para may ibang opsyon ng mga bata. Para hindi lang yung suha ang ating papaharap after dinner. So, ayan. Balatan natin yung mangga. Ganyan. Pagbabalat ng mangga in Ilocano way. Naks. Kala mo naman. Ganyan po ang pagbabalat ng mangga. Ayan po. Okay. At saka paghiwa ng mangga. Papakita ko sa iyo ang Ilocano way. Babalat at paghihiwa ng mangga. Yan po. Ang mangga namin dito guys, hindi siya gaanong masarap kasing sarap ng mangga sa Pinas. Pero, pagtiyagahan na natin kasi wala tayong magagawa, di ba? May minsan bumili tatay namin ng mangga. Hindi galing Pilipinas. I think galing Thailand siguro o Pakistan or ewan ko kung saan galing. Pero kamukha ng mangga natin. Tapos, ang nakalagay doon, 6 siya na 6 na piraso. At alam niyo kung magkano? Ewan ko kung bakit niya binili. 20 pound, 18 point something, 50, 18, basta nearly 19 pound. Dinala niya sa counter, ang akala daw niya is 6 pound mahigit lang daw. Yun ang akala niya. Pero yung price nakita pala niya, hindi para sa mangga. So, pinulot niya yung isang box. 6 na mangga, hinog na mangga. Ang sarap ng itsura. Yelong-yelo. Parang mangga sa atin talaga. Tapos, pagdating niya sa counter, almost 19.
Inahiya naman na siyang magbalik sa ano, ibalik yung, nahiya naman na siyang ipa-cancel yung doon sa counter kasi na-add na doon sa resibo, syempre. Wala siyang choice. Binayaran na lang niya yung 19 pound na mangga na 6. In fairness naman, masarap din naman siya. Ano siya, ang tamis-tamis niya, dilaw na dilaw. Parang mangga talaga sa atin. Pero I don't think na galing ng Pinas yun. Hindi naman amoy Pilipinas. Yun ay ibig kong sabihin po yung amoy ng mangga na galing Pilipinas. Kasi yung mangga natin ang bango-bango eh. Ang sarap ng amoy. Pero yung manggang yon hindi amoy ng ano, Pilipinas. Pero okay lang, sulit naman na yung 19 pound. Pero kung ako yon ibabalik ko talaga. Hindi ako mahiyang magsabing, ay sorry, pwede ba cancel mo to? Pero si tatay hindi niya pinakancel. Sabi niya, sige na nga, bilhin ko nga. Trinay namin, masarap din naman. So okay na, kasi hindi naman natin makakain yung 20 pound, di ba? So, pinagtiyagahan na namin kinain ng mga bata. Gustong-gusto kasi nila yung mangga. So, ayan. At ito, paborito ko. Ito lang ang nakakain ko pag may manggang ano. Kasi mga bata, ubos nila ang mangga. Ito lang pinagtiyagahan ko, buto. So, ayan. Kainin ko rin mamaya. So, ayan. May papaharap na tayo sa mga bata pag tapos ng kumain. So, mangga at pomelo, soha. Ayan guys. Ito talaga na. Bye-bye na guys. Salamat po ng marami. Bye!